Isipin mo, ikaw, na may isang kaibigan, yung tipong palaging nagbibigay ng matinding bad news na talagang ayaw na ayaw mong marinig. Yung umiiwas ka na kapag nakikita mo siya, Oo, eksakto. Yung tipong sa tuwing lalapit siya, alam mong may masamang mangyayari. At hindi lang simpleng bad news ha. Sinasabi niya na guguho yung buong mundo mo, mawawalan ka ng trabaho, masisira ang pamilya mo. Grabe naman yan. Di ba? At ang malala, sasabihin niya na wala kang magagawa kundi tanggapin na lang ito. Pero, ito yung catch. Sa huli, siya pala yung tama sa lahat ng sinabi niya. Oo, siya pa yung naging tama. Hihimayin natin ang buhay ng taong ito, kung paano niya hinarap ang pagguho ng sarili niyang bansa, ang kaharian ng Juda, sa kamay ng imperyo ng Babylonia. At para maintindihan talaga natin kung bakit ganun kabigat yung mensahe niya, kailangan muna nating silipin yung mundong ginagalawan niya. Kasi 20 anyos pa lang si Jeremias nang tawagin siya para maging propeta. 20 anyos? Oo, 20 lang. Ito ay noong humigit kumulang 627 BC, sa ika-13 taon ng pamumuno ni Haring Josiah, at maglilingtod siya sa ilalim ng huling 5 hari ng Juda bago tuluyang bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ang tagal din pala ng naging misyon niya. Oo, at sa mga panahong ito, nagkakagulo talaga yung mga superpower sa Middle East. Pabagsak na yung makapangyarihang imperyo ng Assyria. Tapos nag-aagawan naman ang Babylonia at Egypto para pumalit bilang pinakamalakas na puwersa. Parang naiipit sila. Yun nga, naipit yung maliit na bansang Juda sa gitna. At yung mensahe na ipinapasabi ng Diyos kay Jeremias ay literal na nakakagimbal para sa mga kababayan niya. Ano yung mensahe? Kailangan nilang sumuko sa Babylonia dahil ito ang gagamitin ng Diyos para disiplinihin sila. Teka, sumuko sa kalaban? Para mong sinabihan ng sarili mong bansa na magtaas na lang ng puting bandila sa mga dayuhang gustong pumatay sa kanila. Parang pagtataksil, no? Di ba? Oo, napakadaling isipin na ituturing siyang traidor ng sarili niyang mga kababayan dahil doon. At bukod doon, ang mas nakakagulat sa buhay niya ay yung mismong ipinagawa sa kanya sa personal niyang buhay. Ipinagbabawal kasi sa kanya ang mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Wala talaga. Bawal. Bawal din siyang pumunta sa mga handaan o kasiyahan at ang pinakamatindi, bawal siyang makiramay o pumunta sa mga patay o sa mga funerals. Wow. Bakit naman kailangang umabot sa ganitong matinding isolation? Yung pag-isa ba? Kasi nga, yung mismong buhay ni Jeremias, idinisenyo yon para maging isang visual warning. Kumbaga, bukas na babala para sa mga kababayan niya. Okay. Parang naging living example siya. Eksakto. Yung pagbabawal sa kanya na mag-asawa at magkaanak, sumasalamin yon sa katotohanan na yung mga pamilyang itatayo sa Jerusalem sa panahon yun, mamamatay lang din sa paparating na digmaan at sa taggutom. Kaya pala. Tapos yung pagbabawal na dumalo sa kasiyahan, nagpapakita yung na matatapos na yung tawanan sa lupain nila. At yung pinakamabigat na sinabi mo, yung bawal pumunta sa mga burol. Nagpapahiwatig yun na sa dami ng mamamatay, kapag sumalakay na ang Babylonia, wala nang matitira para ilibing at iyakan ang mga patay. Kaya ang kalungkutan niya, direktang refleksyon yun ng napipintong pagkawasak ng bayan nila. Grabe, ang lupit naman yata niyan para kay Jeremiah. Isipin mo, ikaw, 20 anyos ka lang tapos inuutusan kang ihiwalay ang sarili mo sa lahat ng normal na bahagi ng buhay. Walang pamilya, walang kaibigan, wala man lang karamay. Mag-isa talaga siya. Para siyang ginawang literal na prop para sa isang nakakakilabot na mensahe. Hindi ba siya nagreklamo man lang? O natakot na mag-isa niyang haharapin ang galit ng buong nasyon? Nakaramdam siya ng matinding takot, syempre, at malinaw yan sa teksto. Nung una siyang tawagin, ang palusot niya agad ay hindi ako marunong magsalita, isa lamang akong bata. Ramdam niya yung bigat, Oo batid niya kung gaano kabigat yung hinihingi sa kanya. Ngunit yung naging tugon ng lumikha ay hindi naman pagalis ng panganib, kundi
isang pangako ng presensya. Sabi sa kanya, huwag mong sabihing bata ka, huwag kang matakot sa kanila dahil aalagaan at ililigtas kita. Ang ganda nun. Ipinapakita nito na ang tunay na propeta hindi naman immunity sa takot ang meron eh. Ang katapangan ay yung sumusunod ka pa rin kahit nanginginig ka sa takot. Kahit na alam mong mag-isa ka lang na may dalang masamang balita. At hindi lang katang-isip yung mga banta sa buhay niya. Nakulong siya dahil sa mga babala niya, di ba? Ay, oo. Itinapon pa nga siya sa isang malalim at maputik na balon para mamatay sa gutom eh. At ang pinakamasaklap talaga para sa akin, nang tuluyan ngang bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC, pinayadan siya ng mga taga-Babylonia na manatili ng malaya. Ligtas na sana siya. Ligtas na sana. Pero alam mo anong nangyari? Dinukot siya ng mismong mga natirang kababayan niya. Yung mga tinulungan pa niya. Oo, isang grupo ng mga taga-Juda ang tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa Babylonia. Tapos sa pilitan nilang isilama si Jeremias, doon na siya tumanda at pininiwalaan na doon na rin siya namatay. Kaya pala tinawag siyang weeping prophet o umiiyak na propeta. Kasi nakikita niya yung parating na sakuna, binabalaan niya sila, pero imbes na makinig, sinasaktan pa siya. Pero yung mga luha na yon ni Jeremias, hindi yung luha ng awa sa sarili. Luha yon ng isang taong nagmamahal ng lubusan sa isang bayang nagmamatigas at sumisira sa sarili nito. Diyan mo makikita yung kaibahan niya eh. Hindi siya manhid. Nararamdaman niya talaga. Oo, naging parang mga bukal ng tubig yung mga mata niya. Nararamdaman niya yung bigat ng pusong nabiak ng Diyos dahil sa pagtataksil ng bayan. Kaya kahit paulit-ulit siyang pinagtatangkaan, hindi niya magawang tumahimik. Yung mensahe ay parang apoy na nakukulong sa mga buto niya. Grabe yung passion. Pag-usapan naman natin yung nangyari nung tuluyan na ngang wasakin yung Jerusalem. Kasi libo-libong mamamayan yung sa pilitang idineport o naging bihag sa Babylonia. Nawalan sila ng lahat eh. Wala ng templo, wala ng bahay. Tapos habang nandun sila, may mga nagpapakilalang propeta. Yung mga sinungaling na propeta na nagkakalat ng chismis. Sabi nila, huwag kayong mag-alala, saglit lang ito. 2 taon lang makakauwi na tayo. Siyempre, ito yung gustong marinig ng mga tao. Napakagandang pakinggan eh. Pero dito na naman nambasag ng trip si Jeremias. Sumulat siya mula sa Juda, papunta doon sa mga biyahe sa Babylonia. Ano ba ang laman ng chapter 29 na liham na yon? Winasak talaga ni Jeremias yung huwad na pag-aasa nila. Sinabi niya sa sulat ng diretsahan, hindi ito matatapos sa loob ng 2 taon. Eksaktong 70 taon ang bibilangin ninyo dyan sa Babylonia. 70 taon? Oo, isipin mo yung implikasyon niyan. Ibig sabihin, yung buong henerasyon ng mga matatanda at karamihan sa mga nasa hustong gulang doon, mamamatay sa dayuhang lupain. Hindi na nila makikita yung Jerusalem. Ang sakit nun? At yung 70 taon na yan, hindi yan arbitraryong numero ha. Kumakatawan yan sa mga Sabbath years o taonong pahinga para sa lupain na paulit-ulit nilang nilabag sa kasaysayan nila. Kumbaga, sinisingil na ngayon yung utang. Bukod sa nakapanlulungong 70 years na yan, yung utos niya doon sa liham ang mas mahirap intindihin. Sinabihan niya silang magtayo ng bahay, mag-asawa, mamuhay ng maayos doon. Oo, magtanim pangaraw ng hardin. At itong nakakabaliw, inutusan pa silang ipag-pray o manalangin para sa kapayapaan at ikabubuti ng mga bumihag sa kanila. Teka ha, kung ikaw ang ninakawan ng bahay at kinulong ng mga kaaway at tapos sasabihan ka na ipag-pray sila at makisama ng maayos, paano na ding plano ito para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama? Kaya natural lang na maramdaman ng mga bihag na parang pagtataksil din yung sulat. Ngunit doon pumapasok yung mas malaking larawan ng disiplina ng lumikha. Gustong ipaintindi ni Jeremias na yung exile ay parusa o disiplina sa paulit-ulit nilang kasalanan, hindi ito simpleng galit lang. So bahagi ng pagtutuwid. Tama.
Kung magre-rebelde sila laban sa Babylonia doon sa exile, hindi lang sila nakikipaglaban sa isang dayuhang hari. Nakikipaglaban sila sa mismong kamay ng Diyos na nagdidisiplina sa kanila. Yung paggawa ng bahay at pagpray sa mga kaaway ay isang ehersisyo ng pagpapakumbaba. Pero teka lang, paano naman yung hustisya? Parang lumalabas ba na okay lang sa Diyos yung kalupitan ng Babylonia kasi ginamit silang instrumento? Ay hindi. At diyon nakikita yung pagiging patas ng hustisya. Bago pa yung sulat na yan, ipinaliwanag na sa chapter 25 na pagkatapos ng 70 years taon, paparusahan naman ng Diyos ang Babylonia dahil sa sarili nilang mga kasalanan. May singilan din pala doon? Oo, walang exempted. Parehas ang pamantayan ng lumikha para sa lahat ng nasyon na nagre-rebelde sa Kanya. Kailangan nilang matuto na ang Diyos ang sisingil sa tamang panahon. Okay, kung ganoon mamamatay nga ang karamihan sa kanila sa Babylonia. Paano na ngayon yung malaking pangako noon ng Diyos kay David? Di ba may kasunduan na laging may uupo sa trono mula sa pamilya ni David? Ngayon wasak na ang trono, paano pa mangyayari yun? Kapag parang patay na yung puno, diyan madalas may milagrong ginagawa Dito na papasok yung pinakamalaking pag-asa Sa chapter 23, ibinaba ni Jeremias ang hula tungkol sa righteous branch o ang matuwid na sanga. Sanga mula sa puno ni David? Eksakto! Magbabangon ng Diyos ng isang matuwid na sanga na mamumuno ng may karunungan at magpapatupad ng hustisya. At tatawagin siyang Yahweh Sidkenu. The Lord is our righteousness. The Lord is our righteousness. Alam mo, kapag naririnig ng mga tao yung righteousness ngayon, naiisip agad natin paggawa lang ng tama o pagiging mabait. Paano ba ito iniintindi sa lumang tipan? Sa lumang tipan kasi, hindi lang yan simpleng pagiging moral. Ang righteousness o katuwiran madalas ay nangangahulugan din ng pag-rescue o pagtupad sa pangako ng tipan kahit na sumablay yung kabila. Ibig sabihin niyan, ang Diyos mismo ang kikilos para iligtas sila dahil hindi nila kaya. Isang kompletong pagliligtas, kaya pala ganun katindi ang epekto Sabi sa teksto, darating daw ang panahon na yung sikat na linya na ang Diyos na naglabas sa Israel mula sa Ehipto, papalitan na ito ng ang Diyos na naglabas sa Israel mula sa lahat ng bansang pinagkalat niya sa kanila. Oo, papalitan na talaga yung linyon yun. Isipin mo yon, parang kinansela mo ang kwento ng unang paglapag sa buwan dahil may nakadiskubre ng bagong universe at doon na kayo titira. Ganun katindi ang pangakong kaligtasan na ito, nalalampas pa sa nangyari sa Red Sea. Ganyan nga kalakihan, isang kaligtasan na aabot sa pinakaugat ng problema nila. Pero teka, dito tayo may malaking problema. Kahit iuwi sila, kahit may bagong matuwid na hari, yung mismong mga tao patuloy pa ring nagkakasala. Nakita na natin yan Paano inaayos ni Jeremias itong problema na nasa loob ng mismong tao? Kailangan ng mas malalim na solusyon dyan. At dito na inihayag ni Jeremias ang tungkol sa bagong tipan or New Covenant. Ito yung sinasabing game changer Game changer talaga. Para magets natin, balikan natin saglit yung 4 na tipan sa lumang tipan, ha? Una, yung Abrahamic Covenant. Mga 2000 BC, ito ay unconditional o walang kondisyon, pangako ng lupa, lahi at pagpapala. Unconditional, okay. Tapos sumunod yung Mosaic or Old Covenant noong panahon ni Moises. Ito naman, conditional, nakasulat sa mga tapyas ng bato. Kung susunod, pagpapalain, kung hindi, isusumpa. Ang problema, paulit-ulit silang nabigo dito. Kahit nga sina Moises tsaka David hindi perfectong nakasunod sa batas na yan. Tama. Pangatlo, yung Davidic Covenant. Unconditional din ito tungkol sa dinastiya ng mga hari. At ngayon, pang-4, itong New Covenant na dinadala ni Jeremias bandang 600 BC. Ito ay unconditional din at papalitan nito yung Mosaic Covenant. Paano ba nagkaiba ng husto yung dalawa? Yung lumang tipan kasi ay external, conditional at temporary. Ang bagong tipan, ito ay internal, unconditional at everlasting. Teka, paano ba eksaktong papalitan ng internal na batas yung mga panuntunan nakasulat sa bato? Paano mo ba isusulat yung batas sa puso ng tao batay sa sinasabi sa teksto? Parang diet plan kasi yung lumang batas Nakasulat sa ref yung mga bawal, pero kapag nagutom ka mag-isa,
Madaling mandaya, tapos magigilty ka. Napakagandang analogiya niyan. Sa bagong tipan na nasa sa Banatam 31, hindi na ididikit sa labas yung rules. Bibigyan ng Diyos ang tao ng inner compulsion. Isusulat niya yung batas sa puso nila. Ibig sabihin, babaguhin niya yung mismong pagnanais nila. Panloob na pagnanais na mamuhay ng tama. Wow! So, kusang hahanapin ng puso mo yung tama? O hindi no napipilitin yung sarili mo sa takot, kusang magbabago ang panlasa mo para sa kabutihan. At higit sa lahat, idineklara doon na, papatawarin ko ang kanilang mga kasamaan at hindi ko na aalahanin ang kanilang mga kasalanan. Ang galing! Walang hininging kondisyon. Walang kondisyon at bagaman hindi detalyadong ipinaliwanag ni Jeremias kung paano eksaktong mangyari yung proseso ng pagpapatawad na ito ng walang sakripisyo, kapag itinabi mo ito sa iba pang teksto, makikita mong may kinalaman ito sa hula tungkol sa suffering servant sa aklat ni Isaias. Yung lingkod na magdudusa. Oo, siya yung sasalo ng parusa at mag-aayos ng relasyong nasira dahil sa kasalanan mula pa sa Garden of Eden. Bayad na yung kondisyon, kumbaga. Grabe. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, ipapaalala namin kung bakit ito mahalaga para sa iyo. Ang pag-unawa natin sa ating spiritual na buhay ngayon hindi na pala nakabase sa pagsunod sa mga imposibleng litanya na nakasulat sa bato. Hindi na tayo bihag sa listahan. Tama, nakabase na tayo sa isang panloob na pagbabago at unconditional promise ng pag-ibig at kapatawaran mula sa Diyos na hindi nakadepende sa ating pagiging perfecto, kundi sa katapatan niya. At dyan, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na tanong para mapag-isipan nyo na hindi tuwirang sinagot sa talakayan natin ngayon, ngunit nakaugat dito. Ano yun? Kung ang batas ay nakasulat na nga sa puso sa ilalim ng bagong tipan at ang pangako ay walang kondisyon, bakit nakikita pa rin natin ang sarili natin na nagkakamali at nakakasakit ng iba? Paano ba sa practical na buhay araw-araw umuusad ang panloob na pagnanais na ito, lalo na sa gitna ng isang mundong puno pa rin ng mga taong nananakit, tulad mismo ng nararanasan ni Jeremias? Isang napakabigat at mapanghamon kaisipan na iwan natin para tuklasin ninyo ng sarilinan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malaliman talakayan na ito tungkol sa buhay at mensahe ng umiyak na propeta. Hanggang sa muli!